Alright mga Lodi Bros, at eto na naman, may bago na namang labas ang Suzuki. Kung mahilig ka sa mga classic scooter na medyo may kakaibang design, pero ang habol mo is comfort rather than speed, so bagay na bagay sa yung motor na ito, which is the Suzuki Access 125 Standard. Alright. So first of all, big shoutout muna kay Ma'am Cha at sa mga taga Suzuki. At binigyan tayo ng pagkakataon na matest ride ang kanilang bagong unit na Suzuki Access Standard. So lagi kong binabanggit standard kasi meron itong higher variant, which is the E-Connect version. Basically ang difference lang naman nila is dito. Ang standard is analog type, which is yan. It gives the very classic vibe. Simple lang yung kanyang instrument panel, pero yung E-Connect version is digital na, full color TFT, and of course meron siyang Bluetooth connectivity, so pwede mo i-connect sa phone and then you'll get your navigation system features na kung medyo mahilig ka mag long ride sa mga hindi masyadong familiar na mga daan, so pwede mong magamit yon para iwas ligaw. Pero syempre sa mga smartphones naman natin meron ng mga gang features. Ang cash price pala ng standard is 84,900 at ang E-Connect version naman is 93,400. So meron 9,000 peso difference. So ang nasa harap natin ay ang kulay na solid ice green. Meron din itong matte black and meron din itong pearl grace white. Pero yung E-Connect version, meron lamang siyang isang kulay, which is the matte blue metallic. So for the engine, we have 124cc air-cooled, fuel-injected, 4-stroke, single cylinder na merong single overhead cam, kaya sobrang tipid. So you cannot really expect so much power from a single overhead cam engine, pero you can expect yung low cost and reliability, and of course fuel efficiency. And then syempre operated ito through CVT and meron siyang kickstarter. So good feature. This engine produces 8.3 horsepower at 6,500 RPM and 10.2 Newton meters of torque at 5,000 RPM. So medyo ano siya, when it comes to speed, obvious naman na hindi talaga to magbibigay sa'yo ng sobrang nakakatakot na bilis. Just for chilling lang to. Pero pagdating naman sa ahon, 10.2 Newton meters of torque, mataas-taas yun. For sure may contribution dyan yung medyo mas maliit na gulong na naman niya, tulad ng Bergman Street 125. And then sa likod we have also single rear shock, tapos medyo malapad yung kanyang fender dito na merong reflector dyan. For the brakes, we have typical drum brake na na-adjust yung dito. And then the tire size is 90-110 tubeless yan. Max isang brand. So I think pwede mo naman siyang palitan ng mas malaki para gusto mong medyo mas lumapad na naman siya. Pero for sure maapektuhan din yung kanyang speed, fuel consumption, and of course yung kanyang handling. Ganda nung emblem niya rito. Makintab. Simple, very minimalist lang yung design niya. And then yung kanyang foot peg para sa passenger, yan, parang solid naman. Purely bakal siya, wala siyang rubber dito. Pero may mga spike. Yan, mukhang matibay naman. And then it features also side stand engine kill switch. So yan, same with the Bergman and the Avensis. And then dito sa front, we have standard fork, single pot Nissin caliper, disc brake. Hello. Oh, doon ka muna. Shoo. And ang kanyang gulong sa harap na stock is 90-90-12. So mas malaki ng konti sa harap kaysa sa likod, and then cast iron wheels ang kanyang mga mags. So maganda rin ang kanyang control nito, yung handling niya for sure. Ito yung malupit dito. Bakal. Ito kaya? Hindi. Plastic siya. Pero ang lupit oh, bakal. O yan, isang mabilis na ikot lang muna pala. O yan, meron siya ditong reflector sa side para mas visible tayo. And then yan yung kanyang front, malapad yung kanyang harapan. At ang kanyang gulay board na pinagmamalaki, malapad din. Yan, tapos dito merong Suzuki Eco Performance, kaya mas matipid talaga to. Kumbaga kung naghahanap ka lang ng motor na sakto lang yung power, para sa'yo talaga to. Tapos medyo nagtitipid ka, pero hindi ka nagtitipid sa quality, access ka. And then yung kanyang tambucho na may cover na stainless na nagdadagdag sa pagiging classic.
Kasi yung mga sasakyan talaga noon, mostly may mga chrome na mga accent eh. Yun talaga yung mga classic na vibes noon eh. Ayan, and dito sa likod, so malapad siyang tingnan. Yan yung kanyang itsura sa likod. So, medyo may pagka-bulky siya. And then for the seat, so i-check naman natin. So, malambot siya by just feeling it. Malambot yung seat. Tapos dito medyo mas payat. Tapos malapad na rito. Nasigurado naman talaga magiging komportable. Parang Bergman Avenue din yung lapad niya. Kung mapapansin nyo yung upuan niya, hindi katulad ng mga normal na mga design ng motor na yung upuan mataas yung likod. Tapos kitang-kita mo may slope dito sa harap. Kumbaga mas pababa ng ganun. Ito hindi halos pantay lang. Parang kabayo ng plancha yung dating no. Kung meron lang akong gustong gawin dito, gusto ko lagyan ng konting shape yung harap para medyo sumexy naman ng konti. Para siyang chubby yung dating niya. Kumbaga kung tao ito, chubby siya. Alright, sa instrument panel naman mga Lodi Bros. O yan, ganda. Nag-iba-ibang kulay So meron tayong simpleng instrument panel dito. Speedometer na merong white background. And then meron tayo ritong turn signal lights, left and right. And then here merong check engine. And then merong warning dito na parang hazard. And I think sensor ito yung nasa baba. And then meron tayo ditong clock and fuel indicator dito. And then ito yung para ma-adjust mo yung mga display dito. Merong volt, merong brightness na babago mo. And then meron tayong odometer, trip meter A, trip meter B. Syempre pag nilong press mo to magre-reset yan. And then yan, balik tayo sa clock. And then meron tayong passing light switch dito sa left. Ang ganda. Yan Tapos high beam naman dito. So turn signal light switch, press to cancel, horn. And then meron tayong kill switch dito sa right. And then electric starter switch na electric start assist. Parang kumbaga hindi ka na mahirapan pumindot ng matagal. Simpleng press lang, 1 second lang, siya na yung magi-start ng kusa. And then ang maganda rito, meron siyang hazard lights. Yan. And then wala siyang adjustable na brake lever kahit dito sa right, pero meron siyang brake lever lock para kung medyo paahon or pabulusok yung pinarkingan mo, so hindi hindi dediretso or hindi naman atras yung motor. And then meron tayong charging port dito na kagandahan is meron din siyang light parang sa Bergman EX. So ayan tapos USB type na siya, so hindi ka na mag-a-adapter. Yan. Tapos meron tayo ritong hook para sa mga bags or anything na pwede nyo isabit na hindi man sobrang bigat. Usually mga ganito parang nasa 3 kilos lang yata yung maximum nito So check nyo na lang yung manual. Hindi pa ako sure pero nasa ganun lang. Magagaan lang naman, mga bag lang na maliliit. Tapos may bulsa, so reference yung phone kong napakaganda, antique na. So yan, sakto lang yung lalim niya, hindi man sobra, pero magagamit. Pero walang cover Wala siyang cover na pwedeng maproteksyonan kapag umuulan or sa alikabok. Pero pwede na. So sa kabila, same lang rin yung lalim niya. Yan. Tapos, para mabuksan mo yung upuan, so pihitin lang pakaliwa. Yun. So ito ang kanyang under seat storage. So kasya naman ang mga helmet na half face. Tapos may mga ilang full face I think nakakasya rito, pero hindi naman lahat kasi may mga brand na sobrang laki ng mga shell. Pero majority of the helmets magkakasya dito for sure. Andito yung kanyang mga manual, mga warranty, tapos may tools, mga basic tools na kasama. So ayan pati yung pantanggal ng spark plug, tapos yung combination ng Phillip and yung flat screw. Tapos yan, dyan lang yan Tapos kapag magpapa-fuel ka, ipupush mo naman ito and then pihit pa kanan, yun. So dito naman tayo magpapa-fuel sa likod. So hindi ka natatayo, dito na lang sa likod kakargahan. So very convenient yun para sa rider, lalo na kung medyo tamad bumaba pagkatapos may mga angkas-angkas pa siya. Actually no need na talagang tumayo, medyo hassle pa yon. For the seat, meron tong 770mm, mas mababa ng konting-konti sa Bergman EX na 780mm. And then for the ground clearance, meron din itong 160mm, same din sa Bergman EX. So hindi ito basta-basta malulubog, alam nyo yun, yung konting baha kaya pa na itong daanan. Wag lang hanggang tuhod syempre. Ang curve weight nito is 106 kilos. Kung i-compare natin sa Bergman EX na
112, malaking bagay yun kasi 6 kilos is 6 kilos. So kahit pa paano mas magaan ito, mas advantage ito para sa mga medyo hindi masyadong matangkad na rider kasi mas mababa ng konti at mas magaan ng konti sa Bergman EX. So ito na yung pagkakataon ninyong mag-own ng isang quality scooter from Suzuki. By the way, ang tank capacity nito is 5.3 liters, mas maliit ng konti sa Bergman na nasa around 5.5. And meron itong fuel consumption na 57, average siya, 55 to 57 kilometers per liter. So kung kukumputin mo based dun sa kanyang tank capacity and kanyang fuel consumption, magre-range ka ng mga 290 to 300 kilometers in one full tank. Pero syempre, depende pa rin yan sa iyong riding habit or yung throttle habit mo. Pero syempre, kung piga ka na piga, bababa pa rin siya ng mga 45, 42 kpl. Pero still, matipid pa rin kung ikukumpara natin sa iba. Alright mga Lodi Bros, at ito ang itsura ng isang 5.5 na nakasakay sa isang Suzuki Access Standard. Yeah. Oh yan, ang lapad tingnan ng ulo niya. Promise, medyo weird lang tong part na to. Para ka meron ditong maliit na TV sa harap eh. So yan, relax position. Halata mo talaga na hindi siya kasing taas ng Bergman, lalo't hindi siya kasing bukaka, kaya mas madali ko siyang na-flat foot. So I think mga 5'5" komportable ka pa dito. 5'3" medyo titiyad ka na. 5 flat medyo kailangan mo ng dito sa harap banda. Ito yung pinagmamalaki ng Suzuki Access tulad ng Bergman at ng Avenis, yung kanilang malapad na gulay board na nagbibigay ng sobrang komportabling feel. Ang layo pa, 1 fist pa mula doon sa kanyang fairing dito sa harap. Tapos yung makikita nyo yung leg ko is parallel sa ground. And yan, malapad pa yung sasakyan sa likod. So komportable rito for sure si Pillion. Then ang ganda rin ng kanyang side mirrors, classic na classic. Tapos parang ang sarap ipalo sa ano to no? Sa mga kurakot. Mukhang matibay matataba yung kanyang mga tubo. Yan, and then medyo warped lang yung dating ng kanyang side mirrors pag titingin ka kasi syempre para mas kita mo nga yung likod. Pero still maganda pa rin siya, tsaka very sturdy. Yan, hindi siya maalog tulad ng iba. So yan, upright position, napakaganda ng instrument panel, malapad, kitang kita. Hindi rin sobrang baba tulad ng iba. Sakto lang na magaglance ka lang ng konti, kitang kita mo yung kanyang infos. Alright, sound check tayo. Yan, may key shutter pala ang kanyang susian So piga sa preno, and then walang kahirap-hirap. Suzuki Access 125 sound check. Sa totoo lang, Bergman na Bergman yung dating niya pati yung kanyang pagiging smooth na may konting vibration. Yan, may nagmimisa dun sa loob, hindi ko alam kung naririnig nyo kanta nila. Anyways, so ito ang itsura ng kanyang harap. Naka LED headlights na siya. And then ang kanyang signal lights ay halogen pa. Tapos mayroon siyang DRL dito. At ang kanyang high beam ay ito. Yan Yan. And then sa likod, ito ang kanyang tail light. Pa-letter U lang na ganun na simple lang. And syempre LED yan. Pero yung kanyang mga turn signal lights, just like the Bergmans, halogen pa rin. So naginawa na LED Pero anyway, affordable pa naman din siya. So alright mga Lodi Bros, at ayan na, nag-start ng ating motorcade. So kasama natin ang iba't ibang mga riders dito sa Palawan na mostly ay syempre owners din ng Suzuki. Pero winelcome din natin yung ibang mga kaibigan natin na may ibang motor na sumama rin tulad nito, naka Kawasaki 250 na sports bike. So yan, ride impression. Actually naalala ko yung sa Bergman Street 125. Sobrang nimble niya kasi maliit yung gulong sa likod and then malaki ng konti yung gulong sa harap. So medyo mas flickable. Yung konting lean mo lang
talagang mafe-feel mo, liliko na talaga siya. So pagdating naman sa ergonomics, yan, kitang-kita nyo naman, sobrang komportable yun ng ating seating position. Yung kanyang instrument panel, konting yuko lang, ayan, kitang-kita naman. And then yung pagiging smooth ng engine, sobrang ramdam mo. Dahil trademark na yan ng Suzuki. And then yung kanyang preno is, para sa akin, more than enough para sa kanyang power. Equipped din ito pala ng combi brake system. Commando, shoutout! Shoutout, Commando! Medyo for me lang hindi lang ako masyadong sanay dito sa kanyang itsura nung yung pinaka housing ng headlight niya. Ang laki. Parang para kung may maliit na old model na TV, yung may malaking may malaki pang kaha. Para siyang ulo ng mga sinaunang robot, parang ganun eh. Pero nevertheless, decente yung kanyang mga display. Madaling makita, hindi komplikado. Tapos meron siyang ilaw dito sa may bandang gilid. May nag-illuminate dyan. And then yung handlebar hindi masyadong malayo sa akin. So kung nakapag-drive ka na ng Avensis and ng Bergman Street 125, halos hindi nalalayo yung kanyang feel. Wala na rin dito yung kanyang feature na idling start and stop. Before kasi dito yun eh. Pero pinalitan na siya ng kill switch. Lakas din ng preno. May mga nadadaanan na tayong lubak kanina. Siyempre, hindi naman natin masasabing sobrang lambot ng kanyang suspension. Given na ang gulong nito sa likod ay maliit, so mas may tendency na mas mafe-feel mo yung mga slight na mga lubak kung ikukumpara mo sa mga bigger size ng mga gulong. Sobrang nimble ng bike ko. May mga nagtatanong, sir, anong mas maganda? Yung E-Connect version na mas mahal ng 9,000 o itong standard? Kung ako tatanungin, to be honest, okay na ako dito sa standard. Kasi yung mga E-Connect na yan, halos hindi ko naman ginagamit yan, yung mga navigation system na yan. Kasi lalo na rito sa lugar namin, yung mga kalsada rito is hindi ka naman mawawala dito sa Puerto Princesa. Napakaliit lang ng lugar namin. Kahit pumunta ka pa ng North and South Palawan, hindi ka mawawala kasi dedire-diretso lang naman yung kalsada nun. Hindi ka tulad pagka sa Manila ako, tapos iniwan mo ako sa kung saan saan dyan, hindi ko lahat kabisado yan. Doon ko kakailanganin yung navigation features niya. Pero for me, standard, good enough na. Kasi ang difference lang naman ng E-Connect version dito sa standard is yung kanyang TFT full color display. Plus meron siyang Bluetooth connectivity sa iyong phone via Suzuki app. So, yun lang naman. And then yung kulay, limited lang. Pagka kasi standard, may tatlong kulay. So merong matte black, merong ice green, and merong yung pearl white. Pero sa E-Connect version, meron lang sila is yung kulay blue, matte metallic blue. Padaan po. Pero syempre kanya-kanyang trip yan. Kung gusto mo masabi na meron kang yung higher variant na or yung top of the line na access, why not? 9,000 pesos lang naman difference eh. Pero kung gusto mo yung pagiging practical lang, basta meron ka lang motor, same lang rin naman lahat. Engine, performance, power, weight, walang pinagkaiba sa E-Connect version tsaka sa standard. Grabe mang bomba yan, Brad. Shout out. So overall, I can say na ang motor na to is very similar yung performance sa Bergman or Bergman EX. And syempre sa Avensis din. Kasi halos magkakaparehas lang yung kanilang performance, yung kanilang timbang. Mas magaan lang to ng konti sa Bergman. So kung tatanungin mo ko kung para kanino ba ang motor na to, para to sa mga tao na naghahanap ng bagong labas na motor, syempre. Yung something new, something fresh sa paningin ng mga tao. Although siya ay classic, but still fresh sa mata ng mga mamimili, sa mga motorista. Dahil kukonti pa lang ang Suzuki Access na nandito. And then pangalawa, para to sa mga gusto lang na may service sa pang-araw-araw. Sobrang malaking silbi ng motor na to sa dami ng storages. Meron pa siyang hook dito
plus sa may ilalim ng upuan, meron din. And then kung naghahanap ka ng matipid na motor, reliable, and syempre yung gusto mo yung meron ding malaking under seat storage capacity, plus the comfortable seat, at napakalapad na gulay board na sobra-sobra yung space pa para sa akin. Pwede ka maglagay ng tangke ng gasol dito eh. Hahawakan mo lang sa kabilang side. So para sa itong Suzuki Access 125 na to. So kung ikaw yung tipo ng rider na naghahanap ng mabilis na motor, hindi sa'yo to. Kasi nasa 8.3 horsepower lang to. So kung medyo aggressive rider ka, medyo hindi ito para sa'yo. Kung mahilig ka mag long ride, okay to pang long ride. Pero medyo maiinip ka kasi nga hindi masyadong mabilis ang motor na to. So wala lang itong cruising position tulad ng sa Bergman. Yun lang naman. Pero all in all, for me, Suzuki Access, goods na goods for daily ride, goods na goods for everyone. Kahit hindi sobrang tangkad, 770mm seat height, plus meron siyang tank capacity na 5.3. Saktong-sakto na yun para sa pang-araw-araw na pangangailangan. So maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Again, thank you Suzuki for the opportunity na ako yung napili ninyong gumawa ng review para sa motor na ito. So more sales po para sa inyo. Des Marketing Palawan, Suzuki 3S. Alright. Hello, good morning. Kasama po si Bros Motor Rides. Dito po kami sa Suzuki Motor Fest. Po sa Water District Motor Club. Ayun, shoutout daw sa Water District Moto Club. Po. Alright. O yan, so shoutout kay Ma'am Venus. Pagka may kailangan kayo pagdating sa motor, yan, pwede kayong lumapit sa kanila. Sobrang babait ng mga staff na yan. So, Ma'am, Yes. bakit Suzuki? Bakit Suzuki? Because Suzuki is so reliable and so convenient. Tama ba? Oh, walang mali. Basta yung salita, tama na. Okay? So, may shoutout ka? Kamusta mo lang? Shout out po sa aking mga staff, sa aking manager, sa aming area manager, and sa lahat po na pumunta sa aming event. Thank you very much po for your cooperation. Alright. Maraming salamat, ma'am. Mabuhay po kayo. So, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.